huwag ka magko-convert ng battery operated na CDI. Hello mga kabisik, welcome again sa ating Facebook page and YouTube channel. Please subscribe and click the bell button para ma-updated kayo sa mga panibago ating tutorials tungkol sa mga motor. At sa ating Facebook page ay follow, like, and share our video. So ngayon, mag-share ako ngayon doon sa mga nagtatanong sa atin kung paano ba talaga or paano ba mag-battery operated sa ating motor na primary coil type yung CDI nila. Okay? Ito, na-convert na ito ng battery operated na CDI. So itong CDI na ito na nilagay nila is pang battery operated na ito, no? Ibig sabihin, yung supply nito ay DC na, no? Direct current galing mismo sa accessories wire natin. So, hindi na ito galing sa ating stator na primary coil na diretso doon, dito, na kung saan AC yun, alternating current. Okay? So, ngayon, paano ba tayo mag-convert? So, syempre, unang-una sa lahat, ay kailangan nating unawain na pag tayo nag-convert ng 4-pin CDI from 5-pin or 6-pin na primary coil, kailangan muna nating intindihin na maayos dapat muna yung ating lighting coil at saka yung ating charging coil. Itong dalawang supply ng ating regulator. Huwag ka magko-convert ng battery operated na CDI, okay? Kung itong ating lighting coil at saka charging coil or itong mismong supply ng ating regulator ay mahina na. Okay? So, kailangan check mo muna ito kung condition ba ito, malakas ba yung labas ng kuryente or mahina na. Alright? So, kailangan check mo muna yan bago ka mag-convert ng 4-pin CDI. Kasi pag nag-convert ka na ito, ay mababa na rin pala yung labas ng kuryente or hindi na maayos. Wala din, hindi niya masusupply ng maayos yung ating CDI. Okay? Mabibitin yung supply niya. Kaya kung maayos naman ito, okay. At siyempre, ito rin, pulsar at saka yung ating ground. Kung maayos din ang pulsar natin, good pa naman. Sige, magbabattery operated tayo na CDI pansamantala, no? Pero siyempre, habang nag 4-pin CDI ka na battery operated, kailangan magkuhan ka na, no? Mag-budget ka na ng pangpalit mo ng stator. Okay? Kasi siyempre, pag nag-convert tayo ng battery operated na CDI, ibig sabihin yun, isira yung ating primary coil. Ito, black na may stripe na red. Itong primary natin. Hindi na maayos or mahina na yung labas ng kuryente. Kaya tayo nagba-battery operated yung CDI natin. Nagko-convert tayo ng 4-pin. Okay? So, ayun. So, ngayon ay kung condition itong mga ito, mga supply nating iba, yung supply ng regulator, at saka yung pulsar, at saka ground natin, pwede tayo mag-convert ng 4-pin CDI. So ngayon, ang ginagawa ko ito, kasi ito yung stator natin, ikakat mo lang ito, no? Cut mo lang itong black na may stripe na red, yung primary coil. Cut mo yan, and then, kuha ka dito, sa ito yung flasher relay natin, hanapin mo yung accessories wire ng iyong motor. Yung accessories wire, depende kasi yan sa bawat brand ng motor. Halimbawa sa China Motors, karamihan is yung accessories wire nila is black. Okay? Kukuha ka ngayon dito. Siyempre ito, ating flasher relay, pinakamalapit sa ating stator. Okay? Yan. So, ito kasing ginawa nila, dito sila kumuha nga, okay, sa ating accessories wire, itong black na ito. Mapansin nyo yan, black. Itong black na accessories wire, dyan sila kumuha, tinap nila dyan, so pumunta dito, okay, yan, ito na, pumunta dito sa ating CDI, so dito, yan, ito sa pinakababa, okay, ito yung supply ng ating CDI, so pag maganda yung battery mo, syempre 12 volts yan, masusukat mo dito, pero pag wala kang battery, pag start mo ng motor mo, saka lang siya masupplyan ng ating regulator. Dapat condition yung regulator mo, no? Ayan. So, ngayon, siyempre, ayan, meron ka ng accessories wire na galing sa ating positive ng ating battery. Ayan. Pag-on mo ng ignition switch mo, masupplyan yung ating accessories wire. So, meron na yung kuryente sa wire na ito, yung tinap natin dyan sa may
flash relay. Okay, pwede dyan. Lagay mo dito, supply nya. Dito. Pwede din kasi sasabi ko kanina dito, i-cut mo lang ito para hindi mahaba yung wire na gagamitin mo. Cut mo dito, ito, no? Yan. Okay, ito yung tinap nila sa accessories wire. Ilagay mo lang dito. Okay? Sa black na may stripe na red. So, cut mo to, ilagay mo dito sa kabila. So, ito pumunta na sa harness yan. So, andito na rin yan. Ito. So, magiging accessories wire na ito. Ito natin. Black na may stripe na red. Alright? So, syempre yan, ilalagay mo lang dito. Dito. Okay? Alright, yan. Dyan. Pero iba yung kinuhanan nila. Walang problema naman yun kasi accessories wire din naman yun. And then, syempre, sa taas niya is yung ating ignition coil natin. Papunta sa ignition coil. Yung output, okay, yung lumalabas na kuryente na sa ating CDI yon. Itong black na may stripe na yellow. Ito yung ating ipapunta sa ignition coil natin. Ito, yan. Pumunta dyan. Yun, no? Ayan. Sensya nyo na yung motor na ito. Na-stuck kasi ito eh. Kaya marumi. Maraming sabi naman, madumi yung motor. Hindi nilinisan. Mga ganun. Okay. Anyway, yan. So, ito. Ito na yung ating papunta sa ating ignition coil natin. So, yan. Sa taas lang naman ng supply natin. Ito, supply. Galing sa accessories wire. Ito rin. Kunin mo rin yan. Ito. Okay. Pumunta sa taas. Dito siya sa taas. And sa baba, syempre, yung ground natin. Yung ground natin, dito yan. Yung ground ng ating pulsar at saka ground ng ating motor, body ground. Pagsamahin mo yan, diyan magkakabit yung ground. Yan. Ilagay mo dito sa baba. Okay. Sa tabi ng supply. Dito. Yan. Okay. Okay, ito yung supply. Ito yung ground natin. Okay, sa pinakataas, yun naman yung pulsar natin. Yung blue na may stripe na white. Yan. Okay. Ilagay mo dito sa taas. Okay, dito naman yung sa taas yan. Sa tabi ng ignition coil. Yan. Okay. Ganun lang mo naman mga kabisik. Yan to. So dito, ito yung dati niyang socket ng ating CDI, yung primary coil na CDI natin. Okay, so maganda naman to, pinireserve nila para syempre pag bumili ka na ng bagong stator mo, bagong CDI mo, syempre diyan mo nalalagay, or yung stock na CDI mo, ibalik mo yung dati mong CDI. Okay, at na-preserve natin yung mga socket, kaya tinap-tap nila dito. Okay, pero sabi ko kanina, pag nag-tap tayo ng accessories wire dyan, ito na rin yun, mag-tap ka na rin dyan, dito, ganun pa rin. Okay, so I hope na meron tayo tutunan sa battery operated na motor pag-convert ng 4-pin. So siguraduhin lagi, pag nag 4-pin CDI kayo, dapat condition yung charger, okay, battery, yan ang, at saka siyempre yung itong supply ng ating regulator, itong dalawang ito, para maganda yung supply ng charger niya at maganda yung labas ng charging sa battery, at condition yung battery natin, na pag-on natin ng ating DIN switch, yung positive ito, pumunta yung positive sa accessories wire, supply niya accessories wire, pag-on natin, masusupply na rin ating CDI ng magandang supply na 12 volts. Okay? Yan. Ganun siya mga kabasic. Alright? So, siyempre mas maganda pa rin balik sa dati yung ating CDI na primary coil at saka yung stator natin. Pag-ipon natin at bili tayo ng bago ulit na primary coil type na stator natin para balik sa dati. Kasi mas maganda pa rin yung kaysa itong battery operated, no, na na-convert. Okay, siyempre itong design ng motor na ito is pang primary coil type, kaya siyempre mag-a-adjust ito ngayon yung kanyang mga pusina, yan, sa dashboard, signal light, as starter niya, mas magkukulang na yun yung supply, okay, ng mga yan, dahil nga is umaagaw na itong ating CDI ng supply kaysa noon na primary coil na separated siya na supply sa primary coil type na stator natin. Okay, I hope na meron tayo natutunan, and thanks for watching. And again, please like, share, and follow our Facebook page. Alright.